Ano balita? Nakita niyo na yung mga nag-file ng candidacy nila? Lala, no? Wala. Ano nangyayari sa bansa natin? At ang magandang tanong, anong gagawin ng mga botante? Diba? Yung mga laos na artista, yung mga sindikatong politiko, yung mga sabaw na influencer, mga vlogger, ano pa? Yung mga magnanakaw, may mga rebelde, may mga convicted, may mga businessman na gusto pang yumaman. Sila yung mga nag-file ng candidacy. Ginagawa nilang retirement plan yung politika natin. Tapos okay lang sa inyo, iboboto nyo pa rin. Ano nang mangyayari sa atin yan? Ha? Alam nyo ba kung gaano kalala ang politika ngayon? Kailan ka boboto ng tama? Hindi yung boboto ka dahil gusto mo. Ipapaliwanag ko sa'yo bakit. Huwag na tayong lumayo. Kay Diwata na lang. Total, siya naman sikat ngayon eh. Ano sa tingin mo ang maiaambag niya? Sige nga. Sige nga. Pakisagot. Anong maiaambag niya? Kung siya nga mismo nung vendor pa lang siya, hindi siya makasunod sa batas. Sa simpleng batas ng traffic enforcer. Ha? Bawal na nga mag-parking eh. Nakikipag-debate ka pa. Tapos ngayon gagawa ka ng batas. Parang kailan lang, wala pang isang taon, di ba? Alam niya ba kung paano makipag-debate dun yung mga tao sa Kamara, sa House of Representatives? Kaya niya bang saluhin lahat ng argument dun? Meron ba siya ng slightest idea kung anong klaseng mga tao yung haharapin niya ron? Kung anong klaseng argument ang haharapin niya ron? Di ba wala? Kasi wala naman siyang experience eh. Ginagamit lang siya nung party list na yan. Speaking of party list na yan, napanood niyo na ba yung interview niyan kay Ted Pailon? Hindi normal na mga vendor yan. Mga multimillionaire businessman and woman yan. Pinagluloko na naman kayo eh. Mga kontraktor ng ahensya ng gobyerno yan. Biruin mo, di ba? 200 million lang daw. Panoorin niyo yung interview kay Ted Pailon. Doon, expose siya. Kudos kay Manong Ted. Talagang in-expose niya. Talagang ginamit lang si Diwata. Tingin ko nagpapagamit din siya. Tingin ko ex-deal yan eh. May binigay something sa kanya, may ganitong amount o ganitong property o ganitong deal. Hindi ko alam, basta ex-deal yan. Kasi alam niya namang hindi siya papasok kasi port nominee lang siya. Port nominee lang siya, back up lang siya. Pag nakuha ng party list na yun ang certain percentage na kailangan nila, 1, 2, 3 lang ang uupo dyan. Hindi siya. Sa tingin mo, magpaparaya yung 3 na yan? Gigil na sa mga pwesto yan. Di ba? Gamit na gamit si Diwata pagdating sa ganyan. Ang malupit nito, pag manalo, di ba? Yan ang nakakatakot. Well, hindi naman din siya makakaupo, pero refleksyon yan ng mga botante na Pilipino. Kung paano kayo sumuri ng kandidato nyo. Naawa ka sa kanya, naawa kay Diwata, natatawa ka kay Diwata. Isa lang ang matutulong mo sa kanya, huwag mo siyang iboto. Maawa ka sa Pilipinas, maawa ka sa mga taong walang-wala. Pag ikaw bumuboto, tandaan mo, hindi para sa sarili mo. Kasi meron ka naman eh, nakakain ka naman eh. Isipin mo, yung mga taong wala, mas lesser sa'yo. Kasi yun ang mas nakikinabang sa gobyerno. Hindi naman ikaw kasi meron ka naman. Diba? Kaso ang Pilipino wala eh. Ang Pilipino emosyonal talaga. Lamang to kaysa dito. Lamang talaga to. Hanggat lumalamang to at hindi ito, walang magbabago sa Pilipinas. Wala. Kasi ang politika, ang kandidato ay dapat binoboto based on her credential,
based on his or her intellectual, based on his on her experience, based his on her kakayanan, kapasidad mental, mga nagawa, mga gagawin, anong klase siyang tao. Hindi ka boboto dahil gusto mo lang. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang pagpili ng kandidato. 'Di ba? 'Di ba? Doon pa lang comedy na eh. Tatakbo ka ngayon, gagawa ka ng batas, kongresista ka, congressman kung makalusot ka. Eh puta, kailan lang ayaw mo sumunod sa batas ng enforcer. Alam mong bawal mag-park sa sidewalk, nakikipagtalas-tasan ka pa, 'di ba? Oh, yung law breaker magiging lawmaker. Comedy talaga eh. Wala eh. Tapos ang malupit niyan, may bubuto. 'Di ba? Yun ang nakakabanas dyan eh, nakakaurat. Alam mo yun? May bubuto. Kasi makakantahan, Diwata Pares, sasamahan ng mga artista, sasamahan ng ganito. Wala eh. I am craving na dumating yung araw na hindi na bebenta yung mga ganyang klaseng politiko. I am craving na dumating yung araw na wala nang papansin sa mga ganyang klaseng kandidato. I am craving na balang araw kapwa ko Pilipino matalino na sa pagboto ng kandidato. Ang sa ganun, umasenso naman itong bansa natin. Wala. Gusto nyo ng real talk? Pwede ba this time bumoto ka na ng tama? Sa lahat na makakapanood ng video na to, sana this time bumoto naman kayo ng tama. Suriin nyo maigi. Sino yung pinaka-the best dyan? Sino yung may pinaka-credential para dyan? Sino yung pinaka-fit sa posisyon na yan? Hindi dahil gusto mo lang, gusto lang ng tropa mo, gusto lang ng nanay at tatay mo. No, suriin mo. Sa pagpili ng kandidato, pumili ka ng the best. Kahit ayaw mo sa tao, tandaan mo yan. Basta, pasok siya doon at siya yung pinaka-the best na may magagawang maayos doon. Iboto. Wag ito. Ito ang gamitin mo. 30% lang yan pagdating sa posisyon sa gobyerno. Intellectual ang kailangan dyan. Sana this time pumili ka ng maayos. Sana this time ayusin mo naman. Maawa ka sa mga taong mas wala sa'yo dahil yun ang tinutulungan ng gobyerno. Di ikaw, meron ka naman. Diba? Ang nakakatakot pa dyan, pag naupo yung mga taong walang alam, isipin yung mangyayari. Pag nakaupo ang mga taong walang alam, na parang mga Diyos na yan. Diba? Pakiramdam yan, gods. Pakiramdam yan, untouchable sila. Bakit? Nakalusot nga sila eh. Ganito lang pala kadali. Ganito lang pala kadali makuto ng mga botante. Ganito lang pala. Kailangan ko lang ng maraming kasama. Kailangan ko lang ng maraming boto. Ang politika paramihan. Regardless sinong tama o mali. Boto bilang pa rin ang mangingibabaw, di ba? Eh kaso majority ng Pilipino, anong pipiliin? Diba? Wala, hindi tayo aahon. Hindi magbabago ang Pilipinas hanggat may nagpapauto, may nagpapakatanga, may nagpapagamit at nagbububuhan at nag-e-elect ng mga tarantado, mga kriminal, mga convicted, mga rebelde, mga businessman at businesswoman na prinoprotektahan lang yung mga assets nila.
by having position in a government. Hindi magbabago ang Pilipinas. Maniwala ka sa to the lowest position up hanggang sa pinakamataas. Suriin nyo, piliin nyo, himay-himayin nyo. Panahon na. Nakakasuya na eh. Paulit-ulit na yung slogan, gamit na gamit. Pagbabago, pagbabago. Buhay nila na bago, ikaw buhay mo na bago. Pansinin mo, yung mga nag-slogan ng 6 years, pagbabago, pagbabago, na bagong buhay nila. Nagmukha silang tao. Nakapag-provide sila sa pamilya nila. Hindi ko sinasabi na ngurakot sila, pero tignan mo. Tignan mo yung mga postura. Tignan mo yung mga gamit. Tignan mo yung lifestyle. Ganyan bumasa ng tao, ng kandidato. Tignan mo siya. From the moment nang na-elect siya, tapos pagkatapos, tignan mo yung lifestyle, yung behavior, yung mga nagawa. Tignan mo kung panindigan niya ba yung sinabi niya. Diba? I am craving sa mga panahon na matatalino na ang botante. I am craving for that. Ako wala naman ang pakialam sa politika. Yung mga malalapit sa akin, tanungin sa kanila pag tinatanong nila ako about sa politics, ano sinasabi ko sa kanila? Wala. Naglolokohan lang tayo dyan. Kanya-kanyang benepisyo naman yan. Natutusin lang. Real talk lang ha. May mga ilan dyan. May mga ilan matitino talaga. Meron naman talaga. Pero majority gago. Majority manggagamit. Majority sinungaling. Majority corrupt. Yun talaga. Majority tumatakbo lang dahil gusto nila yung posisyon. Gusto nila yung mga benefits ng pagkakaroon ng posisyon. Gusto nila yun. Ego kasi ng tao yun. Ego yun ng tao. Napipid yung ego nila. Natatago nila sa cloak ng public service. Pero kung marunong ka tumingin ng tao, basap-basap mo yan po. Basap-basap. Kaya next time, pipili kayo ng kandidato nyo, piliin nyo yung maayos, piliin nyo yung karapat-dapat, piliin nyo yung may credential, piliin nyo yung may nagagawa, yung may magagawa at nagawa. Yung kaya talaga kayong tulungan, hindi yung nagpapakit lang, hindi yung ginagamit lang yung posisyon para sa mga pansarili nilang interest. Diba? Sana ganun kayo pumili. You see, ganun sana kayo bumoto. Ganun sana kayo bumoto. Kung sino yung nararapat, hindi lang yung gusto nyo. Kasi kung may flaws naman din yung gusto nyo, kung tagilid din naman yung motibo ng gusto nyo, bulag nga kayo sa katotohanan, di ba? Iboboto nyo pa rin. Ano mangyayari sa atin? Kaya nga sabi ko, di ba? Lamang to, kaysa dito, saka ito. Dapat ito, suriin, maigi, suriin. Yun lang. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там, правый назад, черный каскад.